po ng PAOK, napakatanga daw nila. Inamin nila. Napabayaan nila. Lapses and corruption daw. Kaya nakatakas yan si Mayor Alice Go. Teka, yung bang wala bang karapatan bumiyahe ang isang tao? Yun na. Wanted ba siya? Meron ba siyang arrest warrant? May hold order? Ang meron lang siya, watch list. Look out. Look out. Watch Look list out yan. list. Pero yun will not prevent you from No, traveling. you cannot. You cannot be prevented. Napakatanga naman naming lahat sa law enforcement. Hindi kaming lahat, hindi namin siya nabantayan at nakita. Yan po ang sabi ni spokes ng Winston Casio, PAOK. Yan. Someone somewhere dropped the ball. Parang COVID. Po Drop siya. the ball. Parang basketball. Someone somewhere dribbled and kept on dribbling the ball. Ayan. So hanggang salita na lang kayo, PAOK. Kayong main actor dyan. Asan si Alice Go? Sagutin nyo pa din yun. Paano nakalabas? Ayan. Wag na yung paano. Nasaan siya ngayon? Siya ngayon. Papunta daw sa Golden Triangle. Sino naman nagsabi? Haka-haka lang nila Alam yun. to. Si Casio nagsasalita. Haka-haka niya lang. Casio, sabi niya. Kasi hindi raw pwede magpunta sa China. Haka-haka nga eh. We are confident, sabi niya, that she's trying to get into the Golden Triangle. Sabi Anong basihan niyo ron? Why don't you Paano talk nyo in the nalaman? first place with the lawyers? Lalong-lalo na yung nagpirma doon sa affidavit. August 14 yun eh. Ano affidavit? May affidavit eh. Yung counter. Yung counter affidavit, nagpirma siya. Kailangan in-authorized. Siya nag-notarize. Paano? Ayun. Why don't you talk to him? Di ba? If you have not been talking to him, bigla nawala na siya. nawala na siya. It doesn't matter kung aminin nyo man tanga kayo or what. But The fact kailangan pa rin hanapin yan. Oh. Okay. Kaya kailangan hanapin. Bakit? Para makulong siya o hindi? Para makuha na more information. Tungkol doon sa mga matataas na tao na na-involve dyan sa mga illegal pogo. Okay sa akin yung mga legal eh. Pare, di ba? Oo. Alam mo pala yan nangyari dyan. Yan ang sinasabi ngayon, usap-usapan ngayon. Even in high places. Even in... Merong isang mother license lang dyan sa mga operations ni Alice Go. Mother license. Tapos nanganak. Yan. Although ang pagkorpo, medyo tahimik lang doon. Paano nakuha yung napaka-super license na yun? Sino ang lumakad noon? Merong ganyan eh. Nakwento eh. Saka yung mga... At saka bakit nagkaroon ng mga anak, apo, lahat? Ang dami na. Bakit pinayagan yun? Pinayagan yun. Ang aking... Ang nauso dyan, may mother license po. Tapos Pagkatapos maraming mga... Kaya hindi na nakontrol. Yes. Ayan. Ngayon, bakit hanggang ngayon hindi nyo napapatawag yung mga original PAGCOR nung nagkaroon ng first na licenses ng POGO? Ng Pogo. Yung mga original na opisyal. Original na official. Nasaan yung mga yun? Anong... Ito yung administrasyon dati ni President si Naditi. What inspired you to issue this many Yes. licenses? Yeah. Yun ang issue lang ganun naman. Yun ang uso. Yun lang naman ang uso. Meron ba nagsabi sa inyo? Sige, okay lang. Okay yan. Maganda yan. Bakit nyo pinagdidiskitahan? Maganda yan. Kikita kayo dyan. Ganon. Bakit nyo pinagdidiskitahan Si Harry Roque. si Harry at saka yung wala si yun De La eh. Serna? Hindi yun. Puro chismis lang ang Hindi na pinagdidiskitahan yun eh. Kaya lang lumaki yung issue. Hindi sila sumipot eh. Kung ba sumipot sila. di tapos na. Kaya lang lumaki yan eh. Ba't yung tawagin yung mga yun? Yung nag-issue niya Yung mga yan. panahon Na, nun. alam nila yan eh. Alam ko ang dahilan. Kasi tanga yung PAOK. Hindi.
Hindi kasi legal ang Pogo noon at iniin-ka. Legal naman. At that time, nag-issue ng executive order tungkol dyan. order. Ano ba? Meron. Meron eh. Pero hindi, kung ikaw ang pag-core, hihimayin mo pa rin kung sino yung mga bibigyan mo dahil hindi naman kahit sino. Every Tom, Dick, and Harry. Wag yun. Every Tom and Dick Dick na lang. lang, oo. Bibigyan mo. Totoo Diba? ba? Hihimayin mo din yan. Unless meron ng mga makapangyarihang tao noon na, hindi, yan, ibigay mo na yan. Yan namin. Hindi, kaya nga, importante yung mga dating nag-issue. Kasi doon nag-umpisa yan eh. Pero ayaw patawag na Senado. Bakit? Anong nangyari? Ay, nangyari? maraming... Kasi di ba sinasabi ni Chairman Al Tenco, marami yan, pero ngayon, ang ginawa namin, nagkaroon nga ng bagong pangalan, IGL, 49 na lang. Dati ang... Nilinis nila. Nilinis nila. They made an attempt na linisin. Pero hindi po makukuha yan sa pagtanggal ng lisensya. Hindi. Okay, officially, sabi ng PAGCOR, okay, nilimit na lang namin sa 40. So, lahat kayo illegal na. O, paano ngayon? Enforcement na yan. Ganun lang yun. Enforcement Illegal kayo, pero tumatakbo pa din yun. And nangingid na pa rin ng mga workers and everything, okay? Nagmamoney laundering pa rin. Yan ngayon ang kailangan tignan. Ano nangyari sa mga perang... But wait a minute, regardless, money laundering now na. have a timeline for that na talagang totally wala na. As End of per- the year na eh. End of the year, sinabi na ng Pangulo. Na Whether wala ng legal pogo. or illegal. Legal or illegal. Ang kawawa So marami ngayon, nag-ano na sila. Ang kawawa nga dyan, yung mga nillegal. Yung mga legal. Oo. Kasi they were given permits or licenses up to 2026 yung iba. Edi yung mga yun nag-finance ng kanilang mga operations at lahat. Wala na kayo. So nakikita na raw po ngayon ng DOJ na lumiliwanag na yung link between the Bamban and the Porac operations ng Pogo. Ayun. Teka, paano lumilinaw yan? Sinong common denominator dyan? Si ano nga si Kohler eh. Si the caller ba? Common. Ano lang yun si Common Kohler? siya. Hindi, wala namang kapital yan eh. Saan nanggaling yung... Consultant eh. Sino? Ang gusto malaman ngayon kasi ang financier eh. Well, kung sumipot ka, malalaman. Sino bang nagano sa inyo na kausap mo sa Starbucks? Sa Starbucks, kausap. Oo. Malaki ba katawan? Malaki ba? Ano ba yan? Nag-ayos ba kayo? Maliit ba? Oo. Ano bang binili? Magaling ba sa money laundering? Ganun eh. Ano bang binili ninyo doon? Ano-ano pang kumpanya itinayo ninyo? Kasi nahuli magaling din yung Congresswoman Listro eh. Nahuli si Harry tungkol dun sa Whirlwind eh. Yung ties po kasi, halimbawa yung Whirlwind Corporation ni O. Whirlwind Corporation. Yan. Yung kay Carissa Ong na yan. Kay Carissa Ong, ang ari niya dyan sa Whirlwind, na kung saan stockholder din, si Harry the Caller, majority si Carissa. Si Cassandra Ong. Okay. Yan po yung may-ari ng assets. Yan. Yung operation, yun ang Lucky South. Lumalabas, itong Lucky South, umaarkila lang ng mga assets sa Whirlwind. So, ang talagang may hawak ng assets, yung pinanggaling. Ng lugar. Ibig sabihin, nagluwal ng kapital ay Whirlwind. Ganun ba kayaman yung Cassandra Ong? Yan nga yung tanong. Yan. Saan ang galing yung kapital niya? Ngayon, yung Lucky South kasi, yan yung naka-front. Diyan dumadaan yung pera. Okay. Pero fully owned dyan nung Whirlwind. Whirlwind. So, kumbaga, yung kinikita ng Lucky South, napupunta rin sa Whirlwind. Kasi may-ari sila ng asset eh. 58% doon si Cassandra Ong. Yun. Yan. Laki. Sino yung backer nitong Cassandra Ong? Hindi pwedeng si De La Serna yan. Bakit Hindi. Malaki katawan. Malaki katawan lang nun. Hindi naman malaki kapital nun eh. Supranational lang yun. As it was, malamang yan, humahanap ng pondo yan para sa biyahe niya sa Mr. Poland. Supranational. Sa Poland. Ngayon, si Alice Gopo,
meron din siya equivalent ng whirlwind. Na kumbaga, yan ang may-ari ng mga Assets doon sa ng mga Bamban. property sa Banban. Meron Ang kampanya. tawag noon, Baofu. Yan. Land Development. Yan. Malaki rin ang kapital na inilabas niyan. Saan galing yung kapital ni Alice ko? From the farm. From the farm. Sa farm. Yun ang mga hindi natatakil ng mga investigasyon ng Senado. Bakit? Sino pinoproteksyonan ng hearing ng Senado? Nasa Senado. Ba't nyo tinatanong yan? Eh sa House, tinatanong sa House yan. Oo, sa House tinatanong Yeah. yan. Yung mga kapital na yan. Yung mga Saan whirlwind, Baofu, etc. Sino-sino itong mga ito? Yun ang number one Saan ang galing? Yung kapital nyo. Doon mo malalaman sino ang mga protektor. Number two, saan nyo dinadala yung kita? Kasi matagal na kayo nag-ooperate. Sino rin ang gumagawa ng money laundering para sa inyo? Yan, mga ganun. Bakit ang dinidikdik lang itong Ito si Sheila. sila, yung kapatid? Oo. Walang kaalam-alam nga yan eh. Alang nagdala siya ng bag, dala niya yung pera. Ano ba? Paano kaya? Hay. Kaya nga yan, tama yung sabi mo, paring Conrad eh. Pera pa, nanggaling sa pera, papunta sa pera. Yan eh. Yun ang Parang money naman trail. yan eh. Money trail Yung eh. money trail lang kailangan malaman dito para malaman nyo sino ba talaga Sino ang to mga main characters. Sino itong mga aninong gumagalaw na ito? Ano gumagalaw ba yung mga... Anino to Baka eh. ani- Baka anino Hindi, eh. balita pinainutusan na raw mag-low profile. Sino inutusang mag-low profile? Huwag ka na Yung mga aninong gumagalaw. yung mga gumagalaw. Na, Huwag na kayong anino. gumalaw dyan, mga anino. Wag. Wag na. Out na kayo dyan, out. Anino nga kayo eh. So, ang tanong ko, nung sinabi sa akin yan, pina-low profile na, sino nagutos? So, may ibang boss itong mga anino? Oo, mayroon. Mauutusan mo ba yung anino na mag-low profile nang hindi ka boss? Bakit hindi ginagalaw sa Senado yung angle na yan? Oo. Magmula sa pera, papunta sa pera. Nasaan yun? Hanggang money laundering. Yeah. Kasi yung money laundering, papunta Singapore yun eh. Ah? Definite, papunta Singapore. Doon lilinisan at lalabas. Doon nagkakalinisan. By the way, ngayon nabanggit mo yan paring kontra. Oh. May dalawa na nga doon na inanon Singapore government. Dalawa. Sino yung mga yun? At sino itong mga ito? Anong connection nila? Ayan. May dalawang doon finance na niyari ng Singapore government. Pera rin ang pinag-usapan doon. Ano? Dahil Hinulong na, naglo-launder hindi pa? sila ng pera Hinuli galing lang. dito sa Why don't you get in operations, touch with the Singaporean government and ask mag-coordinate. that these people be deposed in Singapore? Kunan sila na information. Naku. That will also give you a chance to travel, by the way. Well, Baka, where? Baka Ukraine, baka Poland? ikanta ng mga yan. Ah? Baka ikanta ng mga yun, bro. Pero Ano- baka, ano kanta? baka pinatago na yung mga Ballad. yun eh. Balad na kanta? Rock and roll. Mahaba-haba yun, pare, pag balad. Oh, mahaba-haba. Mahaba pa sa Hotel California. Magkakanta nun, bro. Hindi nga. Sila ang laundering doon. Alam ng AMLC Oo. kung paano ginagawa yung money laundering. Simple lang yan eh. Kasi meron ng connection dito, yung mga illegal. Halimbawa, drugs, wedding, kung ano man illegal. Meron na connection dito na opisina na Singapore. So, dadalhin mo yung cash dito na Bahala na ilo-launder, bahala na sila. Oo. Kikita na sila ron. Tapos, i-dispose na lang yung cash dito. Bahala. Pero, tawag lang yan. Doon sa Singapore, tawag lang. Tawag. Ngayon, Oo, Computer terminal. lagyan mo ng $10 million to account na to. Ganun lang yun. the other issue now, baka nakakalimutan niyo to, boss, si Mr. Casio. Baka sa dami niyo nagkaroon kayo ng Iniisip, na katangahan. Baka ma-drop the ball na rin ninyo to ngayon. Anong gagawin ninyo ngayon dun sa mga assets? Ano? Ano? Forfeited na ba yan? Confiscated? Whatever? Pinasupan ninyo? What? What are you going Malaking pera yan. Ibang usapan yun. 46 buildings yung Porac eh. Lang? Ayun ang sinasabi. Ay, yung lupa pa. Yung lupa pa. Ay, yung laman pa nun ng mga computers.
Pwede bang pa-lease out yan ng Yun gobyerno? na nga, anong ginagawa? Sa mga totoong BPOs? Yan. Yung mga- Kasi nadyan na yung infra niyan, pare. Kompleto na. Ang tindi ng connection yan. Oo. At Converge pa nga. Eh, kailangan dyan. Ano, baka involve ang Converge? Hindi naman siguro. Nakakonsentrate, Ha? nakakonsentrate ang Converge dyan. Bakit naman? dahil nandun sila sa Sila Central naglatag Luzon, eh. Sila naglatag ng fiber optics. Nandun sa Porac, sa ano. Puro So, nandiyan, sayang yung Yun na nga, infrastructure nandiyan na. Anong gagawin niyo Anong dyan? gagawin nyo? Baka makakalimutan nyo, boss, ha? Ibigay sa DICT, pwede ba yun? Pwede. Pwede. Pwede? Pwede. Bahala na yung DICT na mag-police out sa mga legit na BPO. Pwede ba yun? Pwede. Kasi sayang naman yan, baka maging white elephant. Hindi lang yun. Baka mamaya, pinapira. Naku, baka makakannibalize na yan. Makannibalize siya. Yan, nakakatakot yun. Sayang yun. Napakasayang. Billion din yun. Pero kailangan ayusin mo na ang ownership noon, papeles. Kaya nga. Diba? Ano yan eh, mga alam ko eh. But in the meantime, there Iba-ibang must be... portfolio. Gano'n matagal yun, parang Jonat? But in the meantime, there must be some kind of a lien or something, di ba? Meron na kayong plano, anong gagawin? Anong gagawin nyo? Baka maging style PCGG yan. Ayun. Yan. Yung fiscal agent ang nakadali. Hindi na ho sa... Wala hong pakialam dito yung Wilwin na yan. Binili na namin yan. Ayan. Pwede yun? Yun Pwede yung kaya natin sinasabi, tignan ninyo to. Kasi baka pati Baupo yung sinasabi. Hindi ho Baupo to. Fubao ang may-ari na ito. Diba? Nagbago na. Nag-iisip Bago na silang to. bago na. Hindi, ibig sabihin ko, aside from all of these things, trade, etc., what about the preservation Oh, of the the assets? assets. The money trail. The money trail. Nasaan Hindi, yan? pero sa investigasyon ng Congress, kailangan ano rin yun. Ginagawa nga nila eh. oo, kailangan Yung nga tingnan ginagawa nila doon. Kasi kagaya niyan, Pero meron, hindi nila makukuha kay De La Serna yun. Hindi yung wala si De La Serna. Hindi niya malalim alam to. yun. Oo. Hindi niya alam yun. Kasi alam niya lang yung... Ano, support. oh. Hindi, kasi ganyan. Magpalaki ng katawan Meron eh. tatlo din dito eh. What is happening now, yung mga niraid nila sa Parañaque at saka Pasay. Isa pa yan. Yung assets Oo. What happened to those? Building yun. Pa. Buildings. Pero list lang yun eh, yung building. Kaya nga, yun nga gusto natin malaman. Ano ba to? And then matitrace mo, sino nag-list nito? Yun. Yung mga ganun eh. Sino may-ari original? Ito bang may-ari original na ito? Kaya mo niya talaga magpatayo ng ganitong building at lalagyan niya lahat ng mga wiring, etc. whatever it is. Intelligent building agad. Yeah. Oo. So, sino rin ang kanyang backer? Sino? Financial backer. It, Di pa yan. North of the Pasig ba yan o south of the yeah, Pasig? the other is. May isip. Yung mga ganun eh. Ang daming... Kumaga po, nagkahatian ng areas. Oo. Eh. Papuntang north daw, may isang ano dyan, big shot. Oo. Pero ito, nakakatuwa itong balita ni Customs Commissioner Bien Rubio. Yung CIIS, yan po yung intelligence service ng Customs. 5.5 billion worth of smuggled cigarettes and counterfeit goods. 15 bodega dyan sa Green Miles compound sa May Kawayan. Green Miles. Na raid 11 warehouses, punong-puno ng smuggled cigarettes and counterfeit goods. Wow, mabuti. Intelligence work to na tuntun nila kung nasan yun. But the question po dito, begging to be asked, paano nakalawala? In the first In place. the first place. Paano nakalusot sa customs? Kung kailan nalabas na at saka nahuli. Ibig sabihin, may kumita na sa customs. May nagpalabas sa customs, sa kanyo ni-raid. Paano yan? Ano yan, modus operandi ba yan? Hindi, nagpirma ng letter of authority itong si Commissioner Rubio. Oo nga ho, pero yun nga yung sinasabi ni Paring Conrad. The question being asked is, paano nakalusot in the first place? Yung ganyang Nasabi kalaking, din yung smuggle. ganyang kalaking amount, 5.5. Ano yun, isang buhos?
In tranches. Or in tranches, Saan ito? unti-unti. May kawayan? May kawayan. Kawayan. eh. Malayo yan sa port. Hindi, may barko ba dumating doon? Hindi, wala namang Sa may daan kawayan. yan. Hanggang ilog lang yun. Hindi, may Makawayan River. Na-dredged na ba ang Makawayan River. Kaya napapasok ang barko? Ayan. Yan. Okay. Cigarettes eh. Intelligence work. So, bakit yung intelligence work? Hindi nyo ginawa bago dumating doon sa warehouse. Oh. At saka ano siniship? Yeah. Ang mga matitindi, mga electronic devices. Ang mga nahuli, bukod sa sigarilyo, okay? At Electronic devices, tapos garments, mga sapatos, at saka mga laruan daw. ang kawawa dyan, yung may-ari ng warehouse. Siya tatamaan. Oo. Ba't mo pinayagan pupunta dito yung mga, alam mo naman, smuggle dyan? Sir, paano ko malalaman? Nag-renentahan na yun itong ang warehouse. Kaya nga ako paano napatay yung warehouse na yan? Doon na makakonsentrate, imbis na doon sa goods eh. Sa smuggled goods. Oh. Ang ganda eh. May kasama pang media nung ni-raid eh. Nagkataon lang naman. Nagkataon. Hindi, kasama media. Sana sagutin din ni Commissioner, paano nakalabas yan 5.5 billion in the first place? Paano nakalabas ng customs? Yeah. Nagkaroon Alam nga naman aminin nila para silang paok. We made a may mistake. drop, somebody drop the ball. Na napakatanga namin. Huwag naman ganun. Wag naman ganun. Oo. Parang, Kasalukuyan hong rumaragasa yan. ang Karina. Nung nangyari yan. Nung nangyari po ito. Wala Kaya na, lito-lito kami. nalito Yan. kami. Wala hong pumasok ng mga gwardya. Okay. Nailusadan ho kami. Sorry na lang ho. Okay. Pero gusto ko sanang batiin muna, congratulate a certain D. Edgard Cabangon. Yun. Uy. Yun muna. Nabigyan po ng napaparangal ng humanitarian hero. ng Pau Bata. Diyan po ginawa yan sa Okada, Manila. Pau. Asia's humanitarian hero. Hindi yun sa COVID pandemic. Kasi ang daming ginawa. Asia's Modern Hero Awards. Noong Biyernes po yan sa Okada. Daming ginawa ni Boss. Critical. Pandemic, Alam mo yung mga property niya, binukas niya. Okay lang na maging quarantine. Quarantine. Yes. When everybody else did not even... Walang bayad. Bayad. At saka ito po... Dati nga nag-quarantine ako, nagbayad pa ako, nakalimutan ko, pwede pala ako doon sa Hotel niya. property libo. Alala. Na walang bayad. At saka yan, ginawa niya, even before any... wala bang iba. Siya, nag-open na siya. So po yung pong... Kaya kinaasara ng ibang hotel. Ginasaran siya na ibang hotel eh. yung humanitarian award nitong si Edgard, 10 mga properties nila, niya, ng kanyang mga kapatid, pamilya, ng grupo. ALC Group. Binukas po nila yan during the pandemic as quarantine facilities. Mahigit 1 taon yan. Libre. Walang charge. Mali nga ako nun. Malaki-laki. Nagbayad ka. Bayad ka. Tapos walang kakwenta-kwenta pa yung service. So nagpasalamat po siya. Yan daw award na yan, hindi sa kanya yan. Sa buong ALC Group of Companies. Hindi raw po niya binukas yung kanyang mga property ng kanyang grupo para makatanggap ng recognition. Para maka-EPAL. Bakit meron bang gano'n? Hindi siya member ng EPAL. Meron bang gano'n o may EPAL lang? Maraming gano'n. na umepal. May booth. May booth. May booth. Naglagay Takot-takot. Ang laki-laki ng tarpaulin. ng announcement nila. Hindi naman pala sila gumagastos. Yan. 9:30 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. This time check is brought to you by Petron.
Fuel for everyone. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Bitin sa cash? Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Money cannot buy happiness, pero money gives you more access to resources. Pero ang problema nga ba sa pera ay posibleng magdulot ng iba't ibang sakit? Tara, let's prove it. Ayon sa research na inilabas sa journal mula sa Brain Behavior at Immunity nina Odessa Hamilton sa 5,000 participants na maaaring dulot ito ng financial stress. Dagdag pa sa WebMD na ang problema sa pera ay maaaring chronic o kaya long-lasting. Kaya naman ang ilang taong may financial stress ay 3 times more likely na makakaisip ng death. Bukod dito, isinaad din sa website na maaaring makaranas ng headache, high blood pressure, sleep problems at heart arrhythmia ang mga may financial stress. Kaya naman, don't spend more than what you make in one day. Pinag-uusapan, trending na mga issues on air and online, malalaman sa DWIZ News Feed. Magandang umaga Pilipinas, narito ng balita. Kapatid ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila ipapatapon sa China. Patrol 5 Aya Yupanco para sa detalye. Posibleng ipatapon o ipadeport sa China ang kapatid ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo. Ayon sa Bureau of Immigration, BI, napatunayan sa passport ni Sheila na ito ay isang Chinese citizen na may passport na may pangalang Xiang Mir. Kasalukuyan siyang nakakulong sa National Bureau of Investigation NBI dahil sa kinakaharap na kasong obstruction of justice matapos tulungan na makalis sa bansa ang kanyang kapatid na si Alice. Sabi ni BI Commissioner Norman Tansinco, oras na makumpirmang dinaya ni Sheila ang mga dokumento nito sa Pilipinas ay ipadideport siya sa China dahil mayroon siyang Chinese passport na valid hanggang 2031. Pero posibleng matagalan pa ang deportation sa kanya dahil sa mga kasong kriminal na kinakaharap nito sa Pilipinas. Ito ay Patrol number 5. Ayaw pang para sa implemento ng lakas. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Feed. Most wanted person with drug-related cases timbog sa ikinasang manhunt operation ng PDEG. Patrol 17, Jopel Peleño para sa detalye. Arestado ang isang 42 anyos na high-value individual sa barangay Manlayo, Ginayangan, Quezon. Kasunod ito ng ikinasang manhunt operation ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG
at ng iba't ibang police unit sa Region 4A laban sa suspect na may kinakaharap na kasong kriminal at paglabag sa Section 11 ng RA 9165. Ayon kay PDEC Director Police Brigadier General Eliazar Mata, malaking bagay ang pagkakaaresto sa suspect upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan. Nasa kustodiya na ng Ginayangan Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at proper disposition. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Feed. At para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bistahin kami sa aming website na www.dwiz882am.com. At sundan ang aming X account at Facebook page, DWIZ. Ako po si Jen Patrolia. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Oras hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Ang oras sa Pilipinas, alas 9:38 na po na magandang umaga. That Time Check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Good morning. Holiday, August 26. Good morning. National Heroes Day. Ito ang mga totoong heroes din. Yung mga army, blood donation, blood letting. Bloodletting. Ano yan? Red Cross. Marami pong ganyang klaseng programa or project. Dahil nga sa outbreak ng dengue. Oh, yes, yes. Ang kailangan dyan kasi karaniwan na nagkakadengue, sinasalinan ng dugo. Ang inaatake kasi ng virus, yung mga red cells. Red blood. Ako pare, 5 bags. Ang nako sa'yo? Ang nilipat sa akin. Nung grabe yung aking... Hindi, importante yan. Kaya tumulong ho tayo kasi kung meron naman pagkakataon na makapag-donate ho tayo, mayroon ho National Red Cross. Ang problema ata dyan, pag ikaw ay may tato, hindi ka pwede. Hindi ka pwede mag-donate. Yan nga sinasabi ko sa inyo. Kaya mga pulis, dami nang usong-uso yung tattoo. So hindi na inisip yun na hindi donate. In kind na lang sila. Ito po yung MPAX, meron na raw nakita. Yan kasi ngayon ang kinatatakot na marami. Yung MPAX. Maski hindi, ang delikado rito kasi yung mga senior citizens at saka bata. Yun namamatay din. Pero ito, variation ito ni smallpox, di ba? Hindi. Hindi? Iba pa to? Ang smallpox, deadly yun. Patay ka ron. Eradicated na yan. Ito medyo parang bulutong. Pero yung nandito sa atin, mild. Yung nado sa Africa, yun yung malalaki. Malalaking bulutong. Sobra. Parang gapiso eh. Malaki yun. Malalaki. Etong tayo raw po ng task force ang Department of Health. Yung mga eksperto, hindi lang mga government, private din. Kailangan nag-recruit po ng mga doktor ng DOH
ng mga eksperto sa communicable diseases. So nagtayo sila ng task force para dyan sa Mpox, spread ng Mpox. At iba-ibang discipline yan. Yung contact tracing kasi, ang sinasabi nila, spa daw yung sa Quezon City and everything. Pero hindi ma-identify yung tao kung sino. Paano mo nalaman siya yung nagpunta sa spa and everything? Ano yun? Invento lang. Di ba? Yan ang sinasabi. Hindi. Ano yun? It is a considered na talagang focused guesswork. Focused guesswork. Takang-taka kami ho doon. Dahil sinabi nila, nagpunta na spa, merong 41 na kinokontak and everything. Pero hindi nila alam pangalan ng tao. Paano yun? Saka yung contact tracing. Walang nangyari doon sa contact tracing natin ng app. Yung app. Kumita na ba? Kumita eh. Kumita ano na lang, naging ano na lang manual. Ang nirecruit po nitong si Secretary Ted Herbosa, kasama si Dr. Edsel Salvania. Yun. At saka si Dr. Jean Solante. Ron Jean Solante. Mga experts infectious disease. Experts. Mpox. Malaki-laking problema to eh. At wala pa tayong vaccine Siguro, mag-umpisa na tayo makipag-usap sa World Health Organization. Isa pong dermatologist, si Winlove Mojica. Kasama din dyan. Sa task force. Sa PGH yan. Okay? Yan si Mojica, PGH. Okay. So, siguro naman, pag nag-meeting na itong task force na to, magkakaroon na tayo ng idea. Ano pwede natin gawin? What meets? Yung protocols. Litong-lito po kasi ang public ngayon eh. Ano ba? Ano ba mga hugas lang ba ng kamay? Ano ba ang kailangan gawin? Huwag pumunta sa spa, ganyan ba yan? Massage. Huwag na muna Yun. That's for sure. Iwasan na muna yun. Ako, nag-golf ako noong Sabado eh. Alam mo, on my own, pinasya ko, magdadala ako sariling tuwalya. Yan, another one. Yan, okay din. Magdadala ako sarili kong tsinelas. Both the bath towel and the fairway towel. Ayan ang ginawa. Mahirap na. May dala ako sariling sabon. Mahirap na magkaanoan kayo dyan. Yun, yung palit-palitan ng... Hindi pa natin alam kung ano yung ng virus na yan Wala pang science dyan Ito pa. Wag ko tayo magpanik kasi yung iba naman, ito naman si Del. Pagpunta daw sa CR ng sa CR ng hotel at meron doon yung punasan, wag kayong magpapunas. Dala ka na sarili mong punasan. Hindi, papel lang gamitin mo. Para disposable. Para hindi ka kasama. Kasi meron pong mga dyan, yung iniikot lang. Tela. Magkakaroon daw ng website ang Philippine Dermatological Society. Yes. Okay yun. Na kapag ikaw, tingin mo, nagka-Mpox ka, kukunan mo ng picture, yung mga lesions. Pagkatapos, at i-analyze ng mga experts based on the photo. Mas mabilis nga naman. Maganda ata idea yun. Para hindi na kayo mag-face-to-face. Kasi baka makahawa pa kayo. Online consultation po yan. Ano yung para sa akin, convenient doon sa mga pasyente. Unang-una, hindi ka nababiyahe and everything. Number 2, ma-prevent pa yung pagkalat. Dahil kung lahat tayo magpupunta ng ospital, baka doon tayo magkakalat. Pati yung mga nurse doon, hahawahan nyo pa. Pati yung mga ibang pasyente ron. Wala naman mas mahirap yun. Pero magtiwala daw kayo, confidential. Yes. Yung dyan sa website. Good idea. Pero gusto ko pa rin malaman anong pwede namin gawin. Sana yun po ang pag-usapan ng panel of experts. Experts na yun. Takot ako dyan sa Mpox. I understand yung WHO has come out with certain guidelines. So, pwede rin natin i-ayos na doon. Tignan. Anong guidelines ng WHO? Meron na ba? Parang meron lumawas. At saka meron silang mga vaccines or something for Mpox. Pero pina-prioritize nila yung Africa
Oo nga priority even sa vaccine Kaya tayo wala pa rito. Wala pa. Oo. Ngayon, sabi po ng may nagsasabi kasi problema din yung education. Okay, yung private schools daw. Ano yung GASPE, Government Assistant? Government To students and teachers in private education. Kasi overcrowded ang ating public schools. So ngayon, ang gusto ng gobyerno, matap yung mga private schools, maski yung grade school lamang o high school. Yung facilities nila. Ang sabi po ng mga private schools, ng Private Education Assistance Committee, para daw po mangyari yan, bigyan na rin ng scholarship sa private school. Palakihin yung scholarship program sa private school para makatanggap sila ng marami estudyante. Kasi underutilized ang mga facilities ng private school. Oh, talaga. Matagal na issue yan Paano mo gagawin na yung private schools? Kasi yung mga iba, ang sinasabi nila, yung mga private schools may... Ang daming facilities. Hindi, sinasabi, nagtayo sila dyan. Ba't mali? Bakit sila bibigyan? Bakit nyo sasubsidize? Bahala sila sa buta. Hindi. Dadalhin nyo nga doon yung mga estudyante. Yung mga estudyante po, ang tutulungan, hindi yung private school. school. Ay, nako kayo naman, Hindi naman pwedeng tanggapin ng private school yun nang wala silang matrikula. Kaya nga, ito yung may voucher. Oo, may voucher. Ano sila? Edgar Cabangon Chua? Hindi. Libre? Hindi naman pwede. Ang gusto po nila, grade kinder hanggang grade 6, isali na rin doon. Kasi dati yan, limited ang dyan. Limited. Dagdagan nyo na yan. So, isama na raw yung private schools at sana gusto ko kung ako nandyan, madala ako sa Lasal man lang or sa Meta man lang or sa... Hindi pwede yun? Hindi. Actually, meron limit yan. May limit. Hindi pwedeng... Gusto ko Ateneo, Lasal, or whatever. Yes. Pumunta ka doon, pero ito lang pwede na ibigay. Because this is the equivalent scholarship in these SUCs. Ito yung equivalent. Halimbawa, 10,000 pesos. Ginagawa na ho kasi ito sa high school lang. Pero crowded din kasi yung mga grade school, yung facilities po sa elementary, sa public schools. Sabi ng mga bakit hindi nyo gawing i-extend yung programa doon sa which is reasonable. In the first place, mas madali yun kaysa magpatayo ng mga building na yung school buildings. Nakatayo. At saka ako marami yung kilala niyan. Doon sa may amin sa Parañaque, they swear by it yung mga sa public school nga, puno. They get the vouchers. Pupunta sa high school yun. High school. Marami-rami na yun na natulungan dyan. 2 million na ata mahigit. Gustong-gusto nila. Yung grade school. Paano yung grade school? Yun. Sabi mo, expanded dyan. Ano ba yan? Nasaan na ba ngayon yan? That's a proposal. A proposal pa lang ng Private Schools Association. Secretary Sani Angara. Tirahin na ninyo yan. Meron napakarami nating estudyante. 28 million ba? Parang ganun. And it makes sense. Mga isipin, ang hirap ang laki no? Laki ng ating population. Lalo na dyan sa basic education. At saka yung scholarship daw, pag napasok ka sa private, ang sagot lang, tuition. Yes. Ang problema ng estudyante po sa private schools, marami pa ibang gastusin bukod sa tuition. Laboratory, ang dami. Ang dami pang iba. Yung mga uniforms pa, example yan. Lagi ko example yan, uniforms, ang mahal. Lalo na sa private school. Kasi obligado ka na uniforme. Kailangan mag-blend in ka di ka mapapasok. Another problem kasi dyan, pare, yung, aside from the facilities, kulang pa ng teachers. The other problem. Sa public schools. Ang solusyon dati dyan, maski na underboard ka, hindi ka pa nakakapasa, pero tapos mo na lahat yung courses. Payagan ka na magturo. Payagan ka na. Kasi sa private school, maraming napakaliit lang kasi nga nagkaroon po ng lipat. Naglipatan sa ng mga public nagpunta ng public, numipis yung population ng private schools. Kaya yung mga hindi naman pwede i-fire out yung mga teacher. Ang liliit lang ng mga class nila.
Sayang yung time ng teacher na yun. Di ba? So, in addition to that, yung mga sa rural areas, lalo na dun sa mga infested communities or whatever, ang inaano nga dyan, magkaroon ng tutorial sa mga sundalo. Yung Sundalo na mismo magtuturo. Pwede. Sa big school. During, di ba? Parang gusto ko yan. World War II at ano daw, yan ang mga unang... Thomasites. Oo, yung mga sundalo. Sila na mismo, yung mga sundalo, sila nagtuturo. Kasi hindi mo pwedeng puntahan ng teachers lang yun. Infested area nga eh. Okay, regarding transportation,